ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng pag-ibig ay pinaglalaban. Kaya dapat ay marunong tayong magpahalaga sa ating sarili upang alam din natin kung kailan tayo bibitaw. Ikaw kabarangay, may pag-ibig ka na bang sinukuan? Dear Papa Dudut, sabi ng mama ko ay hindi raw kasalanan ng isang tao ang magmahal. Yun ang natural na damdamin ng isang individual. Kung may pangit at hindi ka nais-nais na pangyayari sa isang relasyon, yon ay dahil mali ang taong napili nating ibigin. Pero kung iisipin ay wala namang perpektong relasyon. Wala rin perpektong karelasyon. Kaya nga mahalaga na pagsikapan ng bawat isa na maging mabuti at makipagkompromiso upang hindi masira ang isang pagsasama, Papa Dudut. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking istorya ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang tanghali sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Camila, 32 years old, taga Malabon at avid listener ng Barangay Love Stories. Meron akong asawa, si Ronald, na makalipas ang 6 na taon naming pagsasama ay napagdesisyon na namin na magkanya-kanya ng landas. Marami kaming hindi pinagkakaunawaan ni Ronald na noon lang namin na-diskubre, Papa Dudut. At kahit may anak na kami ay hindi noon na isalba ang iniingatan naming pagsasama, Papa Dudut. Alam mo, ayoko na. Pagod na akong intindihin ka. Mantakin mo, inaasikaso ko na yung anak natin, pero pati ba naman ikaw, kailangan ko ring asikasuhin? Ba malamang, asawa mo ako. Sinong gusto mong asikasuhin? Yung magtutubig dun sa kanto? Baka naman yung kumikindat-kindat na mekaniko sa'yo pag dumaraan ka doon sa may talyer. Ano? Sabihin mo sila gusto mong asikasuhin? Kaya pa naireklamo mo pagdating sa akin? Aba, siraulo ka talaga, no? Paano naman napasok sa usapan natin yung mga taong yun? Wala. Gusto ko lang sila ipasok. Bakit? Masama? Tinatanong pa ba yan? Siyempre masama, dahil wala namang kinalaman yung mga taong binanggit mo sa away natin. Ikaw talaga, no? Habang tumatagal, palala ka na ng palala. Hindi ko na kinakaya yung pagiging isip bata mo, Ronald. At ikaw naman habang tumatagal, palala rin ng palala yung pagiging taklesa mo. Siguro nga tama ka lang Lagi na... naman akong tama ah. At ikaw, malapit ka ng tamaan sa akin. Oo na! At ayoko naman mangyari pa yun dahil... Nako! Sige, ano? Ha? Sige, sabihin mo! Alam mo, hindi ako namimisikal. Pero baka kukunyatan kita sa kadaldalan mo eh. Sige, gawin mo at na may kalagyan ka sa likod ng mga rehas sa presinto. Ay nako, lintik na buhay to. Oo. Buti pa ibang lalaki, mababait mga asawa nila, masikaso, malaga. Masikaso malaga rin naman ako, di ba? Kaya lang, inabuso mo. Anong inabuso pinagsasasabi mo? Totoo naman ah. Kung umasta ka, akala mo yata nakahanap ka na ng instant katulong dito sa bahay natin. Hoy, for your information, asawa mo ako at hindi mo lang basta utusan. Kung umasta ka, dahin mo pa yung anak natin. Bakit? Toddler ka ba? Gusto mong asikasuhin ka? Alagaan ka? Eh ang hiling ko lang naman ay magkusa ka. Pag day off mo, tulungan mo ako sa mga gawaing bahay. Kaso hindi eh. Panay ka tunganga, panay ka cellphone, o di kaya panonood ng TV. Kung minsan, lumalabas ka pa para makipag-inuman dyan sa mga barkada mo. Sana all na lang talaga, no? Hoy, para sa kaalaman mo, paraan ko yun para makapag-relax. Buti sana kung nagbabakasyon ako buong linggo. Eh subsob kaya ako sa trabaho. Bakit ikaw lang ba? Ako rin naman subsob sa trabaho ah. Di nga lang opisina pero sa mga gawaing bahay tsaka sa pag-aalaga sa inyo ng anak mo.
Ikaw, buti ka pa nga eh. May sweldo ka tuwing kinsenas at katapusan. May 13th month pay ka pa tsaka bonus. Paano naman kami mga nanay? Wala! Dami mo talagang talak ano? Humihinga ka pa ba? Sira ulo ka talaga! Siraulo na ko siraulo. Buti pa maghiwalay na tayo. Talaga! Sige! Ano pang hinihintay mo? Pasko? Bagong taon? Aba, magbalot-balot ka na ng mga damit at gamit mo dyan ha. Simulan mo nang lumaya sa pamamahay natin. Ayoko na makita yung pagmumukha mo mamayang hapon. Simula sa araw na to, hiwalay na tayo! Papadudot, nag-co-parenting na lamang kami ni Ronald at sa abot ng makakaya namin ay sinisigurado naming present kami sa buhay ng aming anak. Bagaman at aaminin ko na mahirap magpakananay at tatay ay ginawa ko pa rin ang makakaya ko upang itaguyod ang anak namin. Bago ko nakilala si Ronald ay nagtatrabaho na ako sa opisina. Kaya noong naghiwalay kami ay nagbalik ulit ako sa dati kong pinagtatrabahuhan. Kasabay po noon ay umuwi kami sa bahay ng parents ko mula sa inuupahan naming apartment. Nagboluntaryo kasi silang tignan at alagaan ng aming anak habang nagtatrabaho ako. Kaya naman malaki ang pasasalamat ko sa aking mga magulang. Masasabi ko na sa loob ng 1 taon ay naging abala ako sa trabaho at pag-aalaga sa aming anak, Papa Dudut. Sinabi mo, Ronald? Parang nabingi ako eh. Pwede bang pakiulit? Mila naman eh. Bakit pa ulit-ulit pa? At bakit hindi? Nahihiya ka ba? Siyempre hindi. Wala naman nakakaya dun sa sinabi ko eh. Kaya nga ulitin mo para marinig ko ng malinaw. Gusto mo lang talagang marinig ng mga magulang mo para mapahiya ako, no? Ha? Saan naman ang galing yan? Ikaw nang may sabi na wala namang nakakahiya dun sa sinabi mo. Na hindi ko lang masyadong narinig, kaya pakiulit. Dali! Bihira ka? 1 taon tayong di nagkita pero parang wala nagbago sa'yo ha. Bakit? Ano bang klaseng pagbabagong gusto mo? Yan, yung ugali mo. Oh, anong problema sa ugali ko, ha? Inaano ba kita sabi ko lang naman ulitin mo yung sinabi mo. Ang simple-simple ng usapan natin. Tapos pinapakomplikado mo. Oo na. Ulitin ko na pero huling beses na to ha. Makinig ka sana mabuti para isang sabihan na lang. Ayoko nang paulit-ulit. Ano ba kasi yun? Ang dami mong satsat. Ikaw yata talaga yung taklesa sa atin eh. Sinisisi mo pa ako. Naku. Ba't kasi kailangan pang gawin to? Pwede naman na hindi na lang eh. Hiwalay naman na tayo. Oo. Pero dahil nga nanay ka pa rin ng anak natin at nire-respeto pa rin kita. Wow. Mas pwede ba? Patapusin mo na muna ako. Sabat ka ng sabat eh. Parang Ano? Sige. Sabihin mo! isip bata, di ba? Ako yung sinasabihan mo niya noon. Wag mo sabihin nagkapalit na tayo ngayon. Excuse me, ikaw pa rin yun. Sa'yo pa rin ang corona, no? Wag mo nang ipasa sa akin. Camila naman eh. Wala tayong mapapala nito pag ganito yung takbo ng usapan natin eh. Pwede bang magpaka-mature na tao na tayo? Hindi yung ganito na daig pa natin yung mga paslit kung mag-asaran? Ano nga kasi ulit yung sinabi mo? Dali na, para matapos na tong usapan na to. Meron kasi akong may babae ako nagugustuhan sa opisina namin. Oh, tapos? Ito lang naman yun. Mga 2 buwan na nakakalipas. Wala, sobrang gustong-gusto ko na siya eh. Umamin na ako ng nararamdaman ko sa kanya. Ngayon, ang sabi niya sa akin, gusto niya, ligawan ko raw siya kaya yun sana yung plano kong gawin. Bakit kailangan mo pang sabihin yan sa akin? Kasi nga, gusto kong hingin yung basbas mo. Basbas ko na payagan kang manligaw ng iba? Oo nga, kasi sa papel, mag-asawa pa rin tayo. Oo nga, pero hindi na tayo nagsasama, di ba? Ibig sabihin, hiwalay na tayo. Mas mapapanatag akong alam mo kaya sinabi ko. Tsaka baka magtaka ka pag nakita mo kung may kasamang ibang babae. Swerte mo naman. Wala na kaya akong pakialam sa'yo. Yan, mabuti, nagkakalinawan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo ang gusto mong gawin.
Manligaw ka, magjowa ka, mag-asawa ka ulit kung pwede. Good luck na lang. Pero wag na wag mong kakalimutan yung sustento ng anak natin. Siyempre, oo naman. Prioridad ko pa rin yung bagay na yan. Dapat lang kung ayaw mo kung makaaway. Papadudot, aaminin kong nagulat ako sa sinabi ni Ronald at sa pagpapaalam niya na gusto na niyang makipagrelasyon sa ibang babae. Ako nga ay never kong naisip na maghanap ng iba samantalang siya yon talaga ang kanyang priority. At some point akala ko ay hindi na ako maapektuhan dahil bato na ang puso ko at wala na akong pakialam sa dati kong asawa. Ngunit iniisip ko pa lamang na meron ng ibang babae na umaaligid sa kanya ay naaalibad-bara na ako. Sa kabilang banda alam ko na wala na akong karapatang maramdaman ang mga bagay na yon. Hiwalay na kami ni Ronald at paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko na ako ang nakipaghiwalay. Nawala na ako ng tinik sa lalamunan at ayaw ko nang pumulot pa ng bato na ipupukpok ko lamang sa aking ulo. Kaya nga hinayaan ko na lamang si Ronald sa gusto niyang mangyari. Basta lang huwag niyang kalimutan na magsustento sa aming mga anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang mga buwan at napansin ko na lang na gumagwapo ang dati kong asawa lalo na sa tuwing hinahatid at sinusundo niya ang anak namin para hiramin at ipasyal. Samantalang ako kapag nakikita ko ang sarili ko sa salamin ay nandidiri po ako. Super stress na kasi ang itsura ko noon sa trabaho at nadagdagan pa ang aking timbang. Kaya naman tumaba rin ako ng husto at mas lalong nagmukhang losyang. Hindi nagtagal ay napansin ko na lamang na dumalang ang pagpunta ni Ronald sa bahay para makita ang anak namin. Lagi tuloy siyang hinahanap sa akin ng bata. Wala naman akong maisagot dahil hindi ko naman siya regular na nakakausap. Tapos napansin ko na lamang na hindi na rin nakapagbibigay ng maayos na sustento si Ronald. Kaya naman tinawagan ko na siya. Tinawag ko ang kanyang pansin, Papa Dudut. Aba, Ronald! Baka naman nagkakalimutan na tayo, ha? Kung oo, pues, ipapaalala ko lang sa'yo na 2 buwan nang kulang ang sustento mo sa anak natin. Sa lagay, ako nang ako tatapal nun? Meron din naman akong ibang pinagkakagastusan. Pasensya ka na, Camila. Ano kasi, may pinagkagastusan din kasi ako. Medyo biglaan, kaya yun, naapektuhan yung sustento ko sa anak natin. Hulaan ko. Yung babae mo yan, no? Oh, hindi. Hindi. Ito naman. Ang isda na huhuli sa sariling bibig. Oo na, aminin ko na. Nagbakasyon kasi kami ng girlfriend ko sa sa Boracay. Pangarap niya kasi makapunta ron, kaya tinupad ko lang. Ayun, napagastos ako ng konti. Kaya Wala akong pakialam kahit sa Mars pa kayo pumunta o kung saang lupalo pa ng daigdig kayo makarating, Ronald. Ang linaw ng usapan natin nung nagpaalam ka sa akin na manliligaw ng ibang babae, di ba? Pumayag ako kasi wag kang magsalita, hindi pa ako tapos. Sorry. Intik kang kapal na mukha mong humarap sa akin ngayon tapos magdadahilan ka ng ganyang bagay. Sa anong magagawa ko kung yun naman talagang totoo? Di ba? Pinakaayaw mo sa lahat yung nagsisinungaling? Aba, sa lagay gusto mo pa yatang ako magpasalamat sa'yo sa pinagsasabi mong rason kung bakit kulang-kulang yung sustento mo sa anak natin? Ronald, ayos ka rin talaga, no? Huwag ka namang magalit. Nakikiusap na nga lang ako. Nag-uusap lang naman tayo, ha? Sinong hindi magagalit? Sige nga, Babawi na lang ako sa anak natin. bumawi ka talaga. Dahil lagi kanyang hinahanap sa akin. Wala naman akong masagot dahil hindi ko naman alam kung saan ka hahagilapin. Sabihin mo nga sa akin, di kaya sinasabihan ka ng girlfriend mo na wag magsustento sa anak natin? Nabawasan mo yung binibigay mo para mapunta sa luho niya? Ano? Sabihin mo, tama ako, no? Oo, huwag ka naman magsalita ng ganyan. At bakit hindi?
Sa karapatan ko naman yun bilang nanay ng anak natin ah. Hindi naman ganun kasamang tao si Princess. Oo, Hindi ka- princess naman palang pangalan. Mabait yun. Naiintindihan niyang may responsibilidad ako sa anak natin. Sa katunayan, siya pa nga yung nagsasabi sa akin na bumawi dahil nga naging abala ako sa ibang bagay nito nakalipas ng mga buwan eh. Anong ibang bagay pinagsasabi mo? Sa princess na yun ka naging abala, nakalimutan mo na ba? Antakin mo yun? Pinagpalit mo sa iba yung anak natin? Sobra ka naman. Sobra na kung sobra pero hindi mo ako masisisi kung yun ang nararamdaman ko. Sa'yo nang pinapakita mo magagawa ko ba? Basta, babawi ako sa anak natin kaya sana wag ka namang galaiti dyan. Huwag kang puro salita. Gawin mo kung ayaw mong ihabla kita sa pagiging pabaya at irresponsableng ama. Papa Dudut, ang totoo ay nagsiselos ako sa bagong karelasyon ni Ronald. Lalo na at nakikita ko kung paano siya pinapriority ng dati kong asawa. At kahit na pumayag ako noon na maghanap siya ng iba ay masakit pa rin sa kalooban ko na mas ginusto niyo pa rin na makipagrelasyon sa ibang babae kaysa ang ayusin ang kasal namin. Oo, sinabi ko na wala na akong pakialam kay Ronald pero hindi pa rin naman tumigil ang puso ko na mahalin siya. At kahit na hindi na kami nagsasama ay may kapiraso pa rin siyang bahagi sa puso ko. At ang anak na lang namin ang nakikita kong daan para mapanatili pa rin ang ugnayan namin ni Ronald sa isa't isa. Kaya naman binawasan ko ang pagiging bitsesa sa kanya. Basta hindi niya napapabayaan ang sustento sa anak namin, sinusuklian ko siya ng maayos na salita. Magandang pakikitungo at pag-aasikaso lalo na kapag dumadalaw siya sa bahay namin. Bukod doon ay nagsimula na rin akong mag-ayos ng sarili, nagpaganda ako para mapansin ako ni Ronald. Nagsimula na rin akong pumunta sa opisina ng dati kong asawa para hatiran siya ng mga luto ko. Kaya lang isang araw ay merong nangyari, Papa Dudut. Mo yun? Narinig mo ba yun? Ako pa talaga, Ronald! Ako pa talaga yung tinawag na kabet ng princess na yon. Oo, narinig ko nga at nakita ko rin ang ginawa niyang panunugod sa'yo. Ang kapal naman ng mukha niya! Baka nakakalimutan niya ha, mag-asawa pa rin tayo. Oo, hiwalay na tayo pero may bisa pa rin ang kasal natin kaya wag siyang umasta na akala mo nakuha ka niya na sa amin ang anak natin. Pinagsabihan ko na siya. Pinakalma kaya sana ikaw naman ang kumalma. Medyo nakakahiya na kasi. Nagtitinginan na tayo ng mga tao. Sigurado magiging laman na naman tayo ng chismis dito. Wala akong pakialam kahit na maging headline pa tayo sa dyaryo. Ang gusto ko ay ipamukha mo sa babae mo kung saan siya dapat lumugar. Camila, please. Huminahon ka. Huwag ka na magsisigaw kasi takaw atensyon eh. Pinagtitinginan na tayo. Tsaka trabaho ko to. Opisina namin to. Ano na lang ang magiging reputasyon ko pagkatapos ng gulong to? Baka wala na akong mukhang iharap niyan sa mga tao rito. Hindi ko nakasalanan yun. Bakit ako sinisisi mo? Hindi kita sinisisi. Yun yung tinutumbok ng mga salitaan mo eh. Alam mo, kung may dapat kang sisihin dito ay ang princess na yan. Masyado kasi siyang atribida. Asa na ba yun para maturuan ko pa ng Please leksyon? lang, Ha? Camila, wag na. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Bakit ka pumunta rito sa opisina namin? Bakit? Masama bang puntahan ng dati kong asawa para dalhan ng pananghalian? Ayan no, pinagluto kita ng mga paborito mong ulam. 2 klase yan. At marami rin ang kanin na nilagay ko dyan para hindi ka mabitin. Binilhan na nga rin kita ng paborito mong kape sa coffee shop na palagi mong pinupuntahan pag nagde-date tayo eh. Alam ko, namimiss mo na yan kasi hindi naman alam ng babae mo yung paborito mong kape. Acidic ka mo siya, di ba? Kawawa naman. Okay, salamat. Pero sana nagsabi ka muna. Alam mo naman na dito nagtatrabaho si Princess di ba? Bakit ako magsasabi sa'yo? Plano nga kitang sorpresahin, di ba? Alam mo, ang labo mo. Camila naman eh. Buti pa, aalis na ako. Iiwan ko na lang itong mga pagkain na dala ko dahil para naman talaga sa'yo yan. Oh, saan ka pupunta? Susunduin ko na yung anak natin. Mamamasyal kami. Doon sa paborito nating pasyalan, sa Carnival. Namimiss na raw kasi nung anak natin yung lugar na yon at saka... Tsaka ano?
Tsaka naaalala raw niya na doon natin siya palaging dinadala noon. Malaki na talaga yung anak natin. Marunong nang makaalala. Sige, alis na ako. At pakisabi nga dyan sa princess na yan na hindi akong kabit dito kundi siya. Masyado siyang etyoserang palaka. Sige na, bye. Papadudot nakangisi akong umalis sa opisina ni na Ronald at kahit na masakit ng kaunti ang anit ko dahil sa sabunot ng etyoserang palaka na princess na yon, ay pakiramdam ko ay nagtagumpay ako sa plano ko na akiting muli ang aking asawa. Kitang-kita ko sa mga mata ni Ronald na nagsisisi na siyang nakipagrelasyon sa babaeng yon. Hinayaan ko na lamang siya na maramdaman ang bagay na yon dahil dapat lang naman talaga. Masyado kasi siyang maharot at imbes na ayusin ang pamilya namin ay mas inuna niya pang makipagrelasyon sa iba. Plano ko sanang sampahan ng reklamong physical injury si Princess pero hindi ko na lamang tinuloy dahil makakaabala pa yon sa aking trabaho. Makalipas ang ilang araw ay binalita sa akin ni Ronald na nagkausap na sila at tiniyak niya na hindi na ulit ako masasaktan ng babaeng yon. Humingi ulit ng pasensya at dispensa sa akin ang dati kong asawa dahil sa ginawa ng iskandalosa niyang kasintahan. Siyempre nakita at naramdaman ko ang sinseridad sa bawat salita niya. Kaya naman, agad ko rin siyang pinatawad sa mga nagawa niyang pagkukulang at kasalanan sa amin ng anak niya. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng dumalas ang away ni na Ronald at Princess ay sa bahay namin pinipiling tumuloy ng dati kong asawa. Tutol ang mga magulang ko sa pakikipagbalikan ko sa kanya pero sinabi ko sa kanila na wala na akong balak na gawin pa yon. Pero nagkamali ako dahil sa ilang gabi ng muli naming pagsasama ni Ronald ay tila ba nagkaintindihan kamit na numbalik ang masasaya naming alaala noong araw. Pati na rin ang aming pamilya, Papadudot. Inasikaso at pinagluluto ko siya ng mga paborito niyang pagkain. Kapag nasa bahay si Ronald ay umaakto kaming mag-asawa at meron na ring nangyayari sa amin. Para sa akin ay ako pa rin naman ang legal na asawa at sa batas ng tao at kasal pa rin kami ni Ronald. Doon ko ipinagtapat na nagugustuhan ko ulit siya. Nakumpirma ko na pareho lang pala kami ng nararamdaman. Humingi siya sa akin ng pagkakataon para ayusin ang pamilya namin. At ibinigay ko naman yon sa kanya ng walang pasubali. Umasa ako na makikipaghiwalay na siya kay Princess. Pero hindi yon naging madali kesyo nang mga panahong yon ay may binubuo silang negosyo. At malaki na raw ang perang na ilalabas niya, Papadudot. Ronald, ano ba? Kanina pa ako tawag ng tawag sa yung kumag ka. Bakit pa hindi mo sinasagot yung cellphone? Kalimutan mo na yatang may anak kang naghihintay sa'yo ngayong araw eh. Isang tawag na lang. Tapos tama na. Ronald, sagutin mo na to bago pa tuluyang magtampo sa'yo yung anak natin. Hello, Camila? Ay, sa wakas sinagot mo na rin, Ronald! Camila, pasensya na. Pwede ba? Diretsuhin mo na lang ako. Ano, makakapunta ka pa ba rito sa bahay natin o hindi na? Kasi mukhang malabo na rin naman. Kasi gabi na. Pero nagbabaka sakali pa rin ako. Para sa kaalaman mo, no, gising pa yung anak natin. At andun lang siya sa sala, kasama ang lolo't lola niya,
Dahil kanina ka pa niya hinihintay. Diba nangako ka sa kanya na tuturuan mo siyang mag-basketball tsaka magbisikleta ngayong araw? Oh, ano nangyari dun sa pangako mo? Yun na nga eh. Mukhang mukhang di na ako makakapunta ngayon dyan kaya pakisabi na lang sa anak natin, pasensya na. Ronald naman! Ano ba magagawa ng pasensya mo? Sigurado magtatampo sa'yo yung anak natin. Ipaliwanag mo na lang, sabihin mo babawi na lang ako sa kanya. Babawi. Babawi. Puro ka na lang babawi. Ginagawa yon, hindi sinasabi. Ginagawa ko naman talaga, di ba? Ikaw lang yung walang bilib sa akin eh. Magkamali lang ako ng minsan pinamumukha mo na sa akin na malaki ang pagkukulang ko dyan sa anak natin. Di naman ganun dapat, Camila. Tsaka may rason naman ako kaya hindi ako nakapunta ngayon dyan. Tsaka kaya hindi ko rin agad nasagot yung tawag mo. Oh, sige. Sabihin mo, ano yung rason mo, Aber? Si Princess. Sinasabi ko na nga ba eh. May kinalaman na naman yung babaeng yan. Oo, pero kasi kailangan niya nga talaga ako. Ha? At bakit? Ano nangyari sa kanya? Tumawag sa akin yung mama niya. Sinugod daw nila si Princess sa ospital dahil mataas ang lagnat. Dehydrated din siya. At hanggang ngayon hindi pa rin nagigising. Kaya nga hindi ako makaalis dito eh. Ayoko naman siyang iwan. Pasensya ka na, sorry. Sorry kung inuna ko siya kaysa sa anak natin. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ko na mahal ang anak natin. Oy, ano palang ibig sabihin nun? Halata naman kung sino ang pinili mo, di ba? Kung sino ang mas mahalaga sa'yo. Yun nga lang, kamalas-malasan, hindi yun yung anak natin. Emergency naman kasi yun nangyari. Tsaka baka nakakalimutan mo, girlfriend ko pa rin si Princess. Wow ha. Salamat sa pagpapaalala. Camila, pasensya ka na talaga. Ha? Buti pa. Sige na, buti pa ibababa ko na tong tawag. Mag-usap na lang tayo bukas kasi hinahanap na ako ng parents ni Princess eh. Mukhang baka nagising na siya. Salamat sa Diyos. Sandali lang. Huwag mo akong baba ng tawag. Nag-uusap pa nga tayo eh. Ronald! Bye. Lintik talagang babae yun. Masyadong mapapel. Ito namang si Ronald na to. Masyadong uto-uto. Ay, nako. Bagay nga sila. Papa Dudut, wala na ako nagawa matapos akong babaan ng tawag ni Ronald. Napakagat na lamang ako sa aking pang-ibabang labi upang pigilang maiyak. Pakiramdam ko kasi ay mas pinili niya si Princess kesa sa amin ang anak niya. At wala naman akong magawa dahil nakatali pa rin siya sa relasyon nila. Kahit na ako ang totoong asawa at kasal pa rin kami sa papel, lumalabas na sa aming dalawa ni Princess ako ang kabit na nakikihati lamang sa atensyon ni Ronald. Nasaktan po ako, oo Papa Dudut. Mas matindi pa yung sakit na nararamdaman ko nung nakipaghiwalay ako sa asawa ko. Lumiit din ang tingin ko sa aking sarili pero hindi ko pa rin magawang sawayin ang aking puso na lalong mahulog sa dati kong asawa. Umaasa pa rin ako at nananalig sa Diyos na muli niya kaming pag-aayusin ni Ronald at darating ang araw na magkakabalikan kami upang ayusin ang nasira naming pamilya. Anong ibig mong sabihin na... Pasensya ka na talaga, Camila. Pero gusto ko nang tapusin yung kung ano mang meron tayo. Gusto ko nang putulin yung ugnayan natin. Anak na lang natin ang sasadyain ko sa bahay niyo pag bumibisita ako. Pero baka dumalang na rin yun. Dahil may iba na akong priorities. Ibang priorities? Baka si Princess na naman yan ha? Ganun na nga. At siya rin ang rason kaya mo gusto nang tapusin yung anumang meron tayo? Oo, kasi napagtanto ko na hindi ko pala siya kayang saktan. Na sobra ko na siyang mahal para lokohin. Kaya nga, nakikiusap ako sa'yo. Tantanan mo na ako dahil matagal na talaga tayong tapos. Huwag na ring subukan na makipagbalikan sa akin at gamitin ang anak natin dahil di na uubra yan. Si Princess talaga ang mahal ko at wala Ano lang pala ako? Ha? Pampalipas oras mo?
taga-comfort mo nung nag-aaway at nagkakalabuan kayo ng babaeng yun. Labo mo pala eh. May pasabi-sabi ka pa na bigyan lang kita ng pagkakataon at gagawan mo ng paraan para maayos yung pamilya natin. Nangako ka pa na makikipaghiwalay ka sa princess na yon. Pero ano nangyari? Katulad lang din pala ng iba mo pang mga sinabi yung pangako mo na yan eh. Lahat na pa ako! Kaya nga humingi ako ng pasensya. May sasanla ba sa pawn shop yung pasensya mo? Aba kung oo, sige! Magpasensya ka lang para naman maibenta ko yan. Nang sa ganon, kumita naman ako at mapakinabangan ko. Ang sama mo, Ronald. Pinaasa mo kong hayop ka. At ako naman si Tanga. Nagpauto sa'yo. Naniwala sa mga sinabi mo. Binigay ko pa nga ulit sa'yo yung katawan ko kasi akala ko mahal mo pa rin ako eh. Pero rintik na lang talaga kasi nagpauto ko sa'yo. Alam ko, kaya nga nakukonsensya ako. Dapat lang. Dahil sobrang sama mo naman kung hindi. Alam mo, patawa ka rin eh, no? Gusto mong magpakatino sa babaeng yun. Habang kami ng anak mo, tinatarantado mo. Sabihin mo nga, ano bang pinapakain sa'yo nung gaga na yun, ha? Para maging ganyang kakabaliw sa kanya. Ano? Sabihin mo! Anong pinakain niya sa'yo na hindi ko napakain sa'yo? Hindi ko rin alam! Anong hindi alam? Pwede ba yun? Basta isang araw, nagising na lang ako na mas matimbang na sa puso ko si Princess. Siya lang at wala nang iba. Kaya nga gusto ko nang ayusin ang sarili ko. Gusto ko na magpakatino, maging mabuting boyfriend sa kanya. Dahil mahal na mahal ko siya. Manahimik ka! Mabuti pa, lumayas ka na sa pamamahay namin ngayon din! Camila naman, huwag mo naman ako ipagtabuyan oh. Oh, anong gusto mo? Latagang kita ng red carpet palabas? Ganon ba? Siraulo ka pala eh. Ako na nga tong sinaktan mo. Pinaasa, ginamit at pinagmukhang tanga. Tapos ayaw mo pa akong magalit sa'yo? Ronald, karapatan ko naman siguro yun. Bakit pinagkakait mo pa? Napaka-epal mo talaga kahit kailan. Ano pang hinihintay mo? Ha? Alis na sabi! Magsama kayo ng princess mo! Mga walang hiya kayo! Papadudot pinagtulakan ko si Ronald palabas ng bahay namin at binagsakan siya ng pinto ng dahil sa galit. Tapos ay para akong tanga na nag-iiyak paalis dahil alam ko na hinding-hindi na niya ako babalikan pa. Namili na siya at kinamalas-malasan ay ako ang iniwan niya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, kung ginayuma ba siya ni Princess o ano para siyang piliin ng dati kong asawa. Basta ang sakit at ang lungkot ko lamang ng mga panahong yon. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-move on. Sobrang hirap naman kasi. Lalo at buong buhay ko, si Ronald lang ang lalaking minahal ko. Long-time boyfriend ko siya bago kami kinasal. Ngunit kahit matagal na kami, ay hindi pa rin nag-work out ang aming relasyon at nauwi pa rin po ito sa hiwalayan. Nakakalungkot. Hindi ko alam kung makakausad pa ba ako o magiging maayos ang pagtatapos ng nangyari sa amin. Sana po ay payuhan ako ng mga kabarangay natin. Desidido pa rin kasi akong pakiusapan si Ronald at magmakaawa sa kanya na balikan at piliin niya kami ng kanyang anak. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-air ang sulat ko. God bless and more power sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Camila. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.